Bihira na wala na naman kayo! Alam ko lang kayo talaga kumuha ng pera ko eh, ha? Pumunta ka sa bahay ng ate mo, humingi kayo ng tulong, ha? Bilisan mo! Bilis! Ay. Tay! Labas yun ang pera ko at di ko kayo sasaktan. Hirap man sa kabuhayan ang mag-asawang Feli at Sito, hindi naman daw sila nagkulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Ngunit ang isang anak nilang si Ferdinand, napariwara at nakulong pa ng dahil sa droga. At ngayong nakalaya na, dalangin ng magulang na sana tuluyan na siyang tumino. Oo, matatapos ko ito bago pa sila dumating at aayusin ko yung kwarto niya. Huwag ka mag-alala. Edna? Edna? Edna! Edna! Ano, tapos ka na dyan? No! Ang kulit mo! Aayusin ko sabi, sige! Matigil ka na lang. Ikaw ang magtuloy ng ginagawa ko at ako na mag-aayos. Bilisan mo, ha? Tay! Tay! Andito na po si Ferdy! Anak! Naku, Ferdy! Ferdy, anak ko! Ang tagal mong nawala sa piling namin ang tatay mo. Kumusta ka na? Hindi ka ba nanibago dito sa lugar natin? Naku naman, Nay, nagtaka ka pa. Eh, halos 15 years kaya yan nawala dito. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi kami nakasama ng tatay mo sa pagsundo sa iyo, ha? Okay lang po yun, Nay. Salamat. Siya nga pala. Kanina pa naghihintay sa'yo ang tatay mo. Surprise sa akin. Oo, dali. Masusurprise sa'yo. Magagawa yan. Dalaga na pala tong kapatid ko, May. Dalaga. Binata ka mo. Tay. Dagdagan mo. Oh, ayan, ha? Oh, marami pa yan, ha? Ang sabi ng tatay mo, kumain ka lang daw na kumain. Sige po, Nay. Ngayon nakalaya ka na, magtinuna ha. Naku, tigil-tigilan mo na yung mga bisyo mo. Sa panahon pa naman natin ngayon yung mga adik, basta-basta na lang pinapatay. Mamaya, makita-kita kita, kasama mo naman yung mga dati mong barkada. Okay lang po, Nay. Sige po, ate. Ano ba ang plano mo ngayon, anak? Siguro, Nay, maghahanap po ako ng trabaho. Ay! Oh! Sabi ng anak mo, maghahanap siya ng trabaho kay driver, kay perpintero, kay pintor, kay ano. Alam mo ba, anak? Ang tatay mo mismo ang nagsabi sa akin na ayusin ko itong kwarto ko ito para sa iyo. Ferdy, miss na miss ka namin ng tatay mo. Sana alam mo yon. At sana huwag mong iisipin na hindi kami gumawa ng paraan para matulungan ka makalaya.
Ginawa namin ang lahat, pero talagang kapos tayo sa pera. Pero, babawi kami. Pangako sa'yo yun. Babawi kami ngayon. Sige po, Nay. Gabi na po. Siguro mas maganda kung magpahinga na po. Ay, oo. Ferdy, katukin mo lang kami ng tatay mo, ha? Kung may kailangan ka. Tol! Oh. Ikaw na ba yan? Tol! Lang niya. Yan, halos di kita nakilala. Totoo nga yung chismis. Laya ka na. Eh, saan punta mo yan? Dito, mag-a-apply sana ako para sa trabaho. May tatanggap pa ba sa'yo niyan? Eh, may record ka na? Ano nga, Tol, pero baba ka sakali lang. Baka meron dyan na gustong tumanggap sa akin. Ikaw, kamusta ka? Eto, ganun pa rin. Medyo ingat-ingat nga lang. Alam mo na, mainit ngayon. Tara muna sa bahay, pre. Miss ka namin eh. Tol, siguro hindi na lang muna. May kailangan Ano ka ba? Parang wala tayong pinagsamahan eh. Pre, miss mo ba? Meron ako ngayon. Lahat ko na to sa'yo, pre. Sito, kumain ka na. Ano ka ba? Hoy! Oo, alam ko. Huwag ka na mag-alala. Darating yun. Maya-maya lang nandyan na yun. Ano, kain na ba? Kuya mo, puntahan mo doon sa labasan. Hanapin mo, ha? Ha? Baka andun lang yun na, oo, ngayon hanapin mo na nag-aalala. Tatay mo, ayaw kumain dahil walang kuya mo. Oo, yun. Ano, Tol? Ating gawi. Ikaw ulit. Kailangan ko kasi ng katulad mo eh. Subok na. Sige, Tol, pero sana maging maingat tayo kasi siyempre ayaw na bumalik ng kulungan eh. Oo naman. Oh, Tol. Balato ko sa'yo. Tanggapin mo. Sigurado ka ba? Oo, Tol. Ayos na yan. Tol, mukhang may sundo ka. Wala ako. Sige, Tol, salamat ah. Dito, subukan mo sabihin kay nanay tsaka kay tatay to. Kung di malilintikan ka sa akin, naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Ay! Ano? Anak, kanina ka pa hinihintay ng tatay mo. Kumain ka na. Ayaw kumain kung wala ka eh. Dito, Hindi. kain ka na. Okay na po ako, Nay. Kumain na po ako. Kumain na raw. Salo na tayo. Tayo kakain. Sige, hindi rin ako kakain. Pag hindi ka kakain, kumain ka na. Hoy! Hoy, hinto mo na yung kalakal mo, ha? Hinto mo na, hapon na. Gisingin mo ang kuya mo. Tutulog, gisingin mo. Sabi mo, kakain na. Pumunta ka na. Gisingin mo na. Gusto mo pa ako magalit, ano? Siya. Ba natutulog yung tao eh? Ba? Ang kulit-kulit mo, ha? Ka dito! Bata ka? Ang kulit-kulit mo, ha? Kita mo natutulog yung tao eh! Gigisingin mo ako, ha? Di ba? Lexi kang babae ka! Ka dito!
Wala kang respetong babae ka, ha? Ka dito, ka dito. Bata ka eh, ha? Ha? Ba? Sana! Ano ba yan dyan? Lakapin mo yung puno. Kayong makailan! Alam mo, sa mga bata makukulit katulad mo, naman sa kapatid mo. karapat sa'yo. Wag! Maawa ka! Gusto mo bang malaman kung anong ginagawa namin sa mga makukulit katulad mo, ha? Gusto mo malaman? Lilawin mo kung isipin na ako, Diyos ko, Berde! Saka dito. Para mo na Kaulit! ako, anak! Masyadali! Anak! Letseng buhay to! Sa tingin niyo bang masahol to? Mas masahol yung ginawa nila sa akin sa loob ng kulungan! 15 taon ako nagtiis! At nasan kayo? Ha? Pinabayaan niyo ako! Tapos ito? Hindi naman ako tawad sa'yo. Todo protect tayo dito sa babaeng to! Ha? Wag! Wag! Tama na! Tama na! Sira-sira buhay ko dahil sa inyong dalawa! Talagang mo na! Hindi, huwag, baka mas ikaw lalo, mas kaya ka. Wala kayong kwenta mga magulang. Hindi, mahal ka namin. Hindi mo nalapitan tayo. Papatayin mo ba ang tatay mo? Sige, patayin mo! Pati ako! Sige! Huwag mo... Malaki pa rin ang galit ni Ferdinand sa kanyang mga magulang. Isinusumbat pa rin niya na wala silang ginawang paraan para mapaaga ang paglaya niya sa kulungan. Nay, kung totoo man yung hula nyo na nagtutulak at gumagamit na naman si Ferdy, eh mas mainam siguro ipakulong nyo na lang yun. O, pabarangay. Nakita nyo naman yung ginawa kay Edna. Hinala pa lang naman. Kahit nanay, nakita nyo naman siguro kung ano yung ginawa sa inyo. Kay Edna, tsaka kay tatay. Sa tingin nyo ba gawain nyo ng matinong tao? Sige nga, Nay. Hindi mo kami nauunawaan, anak. Si Ferdy, kalalabas pa lang sa kulungan. Ha? Tapos babalik na naman siya doon. Ayokong masira lalo ang buhay ng kapatid mo. Hayaan mo makapiling namin siya ng tatay mo. Hayaan mo kami makabawi sa kanya. Ano ba sinasabi mong makabawi? Senyorito na nga yun dito eh. Nay, kesa naman pare-pareho tayo maperwisyo sa kalokohan nun. Hindi aalis dito si Ferdy. Hindi aalis ang anak natin. Dito siya titira. Dito hindi niya tayo iwan. Dito siya titira. Ewan ko pa sa inyo. Dapat kasi pakulong na yun si Ferdy. Dahil wala namang magandang na idudulot yun sa atin. Wag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mo na isipin yun. Hindi mo kasalanan. Ha? Sito, huwag ka mag-alala, ha? Kakausapin ko ang anak mo. Papangako ko sa'yo, dito siya titira. Hindi na natin siya pakawalan. Dito siya habang buhay, kapiling natin, ha? Baka pati yung kinita natin, inubos mo na. Tol, relax ka lang. Di mo mawala yung pera natin. Sa bahay lang yun. Nakatago. Graduhin mo lang, ha?
pera ko? Asan yung pera ko? Nay! 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 Asan yung pera ko? Asan yung pera ko? Pera ko! Pera ko! Pera, wala kaming alam sa pera. Hindi ko alam. Wala! Asan yung pera ko? Asan yung pera ko? Hindi, wala. Wag! Nay! Asan yung pera ko? Kaya, Nay! Hindi mo! Wag ka! Wag! Ikaw, Nay. Di ba ikaw kumuha ng pera ko? Naku, anak, wala. Di ba ikaw pumapasok-labas ng kawarto ko? Pero hindi ko alam yung sinasabi. Di mo kinuha? Hindi. Ha? Sabihin mo yung totoo! Sabihin mo yung totoo! Alam ng Diyos, hindi totoo. Hindi Ikaw? totoo. Wag, wag. Kumuha ng pera ko, ano? Hindi siya, hindi. Wala kumuha. Pera ko, ano? Hindi. Ah! Wag! Ka dito. Wag! Wag! Huwag mong ganyanin ang kapatid mo! Umaganti ka sa akin? Kumukulit! Huwag mong ganyanin! Umaganti ka sa akin, ha? Huwag ganyanin! Ah! Di nga nalabas yung pera ko? Ha? Wala kami Di nga nalabas yung pera ko? Wala Ha? Di nga nalabas yung pera ko? Awa ka na kami talaga. Sabi labas yung pera ko, eh! Ikaw! Wala sa'yo? Ikaw! Wala, anak. Alam ng Diyos, wala. Wala. Anak, pumunta ka sa bahay ng ate mo, humingi kayo ng tulong, ha? Kasi, humingi ka ng tulong sa ate mo. Shirley, kasi sabi mo nagwawala si Ferdy. Bilisan mo! Bilis! Alam ko na kayo talaga kumuha ng pera ko, eh, ha? Tay! 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 Ilabas nyo ng pera ko at di ko kayo sasaktan. Dali na! Huwag na kayong magtago, Nay! Bakit? Ano nangyari? Pera ko! Asin yung pera ko, ha? Lumapit! Huwag kang lalapit, Tay! Asin yung pera ko, Tay, ha? Ayan! Natay mo yan! Ay, teka! Tulungan niyo po kami. May nangyayari doon sa bahay namin. Saan yun? Dito po. Saan kayo pupunta, ha? Anak, uminahon ka. Wala talaga kaming alam sa pinagsasasabi mo. Hindi namin alam yung perang yan. Nay, tatanungin kita ulit. Huling beses na to. Nasaan yung pera ko? Ilabas mo na. Anak, wala. Nasaan yung pera ko? Wala ako talaga mailalabas. Wala? Wala kami mailalabas. Wala kayo ilalabas? Wala. Ganun, ha? Ay! Tay! Asa yung pera ko? Ilabas yung pera ko! Tay! Tay! Ano ba yun, Tay? Tinan mo, tayo na nga tinutulungan, no? Tay! Tay! Tay, pasensya na po, Tay. Tay, pasensya na po. Tay, pasensya na po kayo, Tay. Tay, bitawan niyo na pong anak niyo. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tay, hayaan mo na, Tay. Masakit man daw tanggapin, pero mas naging panatag na ang buhay ni Nanay Feli at Tatay Sito sa pagkakabilanggo ni Ferdy. Ako po, naintindihan ko po, nakikita ko po, namumula yung mata niya, tsaka nagagalit siya.
Opo. Pero hindi naman po siya nananakit. Kailan lang po siya nanakit? Yung anak ko pong Pipi, nasaktan niya. Ngayon, mas matututukan na raw ng dalawang matanda ang isa't isa. Lalo na't madalas ay may iniinda na silang masakit sa katawan dahil sa kanilang edad. Animoy nasa honeymoon stage muli ang mag-asawa dahil walang araw na hindi nila kapiling ang isa't isa. 1959, nagpunta akong Bataan dahil may tsahin po ako dito sa Bataan. Nagbakasyon ako. Ngayon po, nakilala niya ako, nakilala ko siya. Hindi naman po sa paglalabang, siyempre, nung bata ako, medyo makuhan. Ngayon po, sa lahat po ng, marami ng ligaw. Sa lahat po ng liligaw, siya po yung walang kibo. Yung mga kasama niya, nagsasalita sa akin, nangaharana, siya lang po wala. Maninisid siya sa ilog ng dam. Bibigyan niya sa akin yung mga isda. Tapos palibasan, nung panahon na yun, maraming puno, marami siyang dalang prutas. Yung mga naliligawan? Opo, para bang nakuha niya ako sa prutas at sa isda. Si Tatay Sito, 86 years old na at hirap na raw maglakad dahil sa rayuma. Minsan tuhod niya, masakit daw. Yan, masakit. Yan, masakit po. Sinesenyas niya. Nalalakad siya, natotomba. Di man po kami nag-aaway. Minsan, wala po kaming kwan eh. Di man po kami nag-aaway niyan eh. Kaya minsan, pag inalikan niya ako, niyayakap niya ako, tinutulak ko siya dahil iniisip ko po matanda na kami. Masaya man ang mag-asawa, kakambal pa rin ito ang katotohanan na pareho silang walang kakayahang maghanap buhay at umaasa na lamang sa bigay ng kanilang mga anak at apo. Gayunpaman, hindi man naging kasing tibay ng konkreto ang naging takbo ng kanilang kapalaran pagdating sa pagiging sagana, sa isang matibay na haligi naman maikukumpara ang pagmamahalan ni Nanay Feli at Tatay Sito. Pag hindi niya ako nakikita ng isang minuto, nahanap na niya ako. Minsan, nandun ako sa bahay ng anak ko, naka-standby ako doon. Nagagalit siya. Panay daw punta ko doon. Kako, dito lang ako. Kako, nainip ako doon sa bahay namin. Ang gusto ko po sana, hindi kami magkaiwalay. Kaya kahit na pong maliit lang ang aming tinitiran, habang panahon kami magsasama. Tayong dalawa, maganyan. Tagal na matagal, hindi tayo magaganyan. Ganyan, hanggang sa mamatay tayong ganyan. Tayo. Eksaktong anniversary month ni Nanay Feli at Tatay Sito ang buwan ng Abril. Pero sa loob ng 58 taon nilang pagsasama, kahit isang beses ay hindi raw sila nagkaroon ng pagkakataon na ipagdiwang ito. Natuon na raw kasi para sa mga anak nila ang lahat ng pera na kinikita noon. E ano pa nga ba ang pinakaakmang paraan para i-celebrate ang ganitong okasyon? Kundi sa isang special cake. Ayo ay nasa wish ko lang. Kasi po ngayon po parang po nadalatan kung ganito pong naramdaman ko po. Kaya masaya pong hindi ko po maintindihan sa sarili ko kung papasalamat po ako sa nagpadala po sa inyong yan. Kasi naman po siya. Wala pang ideya ang mag-asawa kung papaano nakarating sa amin ang kanilang kwento o kung sino ang nagpadala nito. Huwag po kayong mag-alala at makikilala niyo na siya, Lola Feli. Ang mahalaga, pumasok na po tayo sa loob at marami na ang mga bisitang naghihintay sa inyong pagdating. Animoy muling inihahatid ni Tatay Sito ang kanyang misis sa altar. Walang kaalam-alam ang dalawa na kanina pa naghihintay ang kanilang mga anak at apo para personal silang sorpresahin. Doon na rin namin binanggit kay Lola Feli na si Jomar ang sumulat sa wish ko lang para maganap ang araw na ito. Kasi simulat sa pool, mula pa nung bata ko, nasaksihan ko kung paano sila naghirap sa buhay. Kung paano nila ako sinurvive din,
kung paano nila ako tinulungan, paano nila ako maiahon. Papasalamat ako sa iyo. Dahil sa lahat ng nakita ko, Apo, ikaw lang ang tumulong sa akin. Ikaw naman po yung siya lang po tumulong sa amin. Dahil siya lang po yung Apo kong na binigay niya sa amin yung kasiyahan. Binili na kaming lamit na para malipang kami. Salamat ka sa kanya. Ikaw, yung mahal kong Alfonso, bata pa lang tayo. Alam mong bata pa lang tayo, maraming lalaking bumiyag sa aking puso ko. Pero bukod tanging ikaw ang aking minahal. Kung meron ayaw sa'yo ng nanay ko kasi pipi ka daw. Pero pinaglaban ko pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. I love you, Alfonso. Alam mo ng Diyos, Feli, kung gaano kita kamahal. Yakap mo lang, buo na ang araw ko. Ipakita natin sa mundo na totoong may forever. I love you, Feli De Leon. Dahil tapos na ang sumpaan, Tatay Sito, pwede niyo na pong halikan ang inyong forever. Kung may exchange of vows, hindi pwedeng mawala ang mga principal sponsor at syempre, ang reception. Dahil ngayong hapon, dadagsa ang mga regalo para sa mag-asawa. Pati ang mga gamit para sa inyong kusina at sala. Eto, at kompletong-kompleto na. Pati ang mga paboritong kainin ng mag-asawa. Eto, at sagot na ng ating mga kaibigan. Mabuti pa ipapasukin na natin si Mr. and Mrs. Alfonso De Leon. Mabuhay! Nanay Feli, nandito na po ang mga tatayong principal sponsor ninyo ngayong hapon. Tatay Sito at Nanay Feli, kami po ng Rotary Club of Metro Olongapo. Kami po ay naganda ng konting tulong para sa inyo, ng gamit nyo pang-araw-araw. At mayroon din po kaming financial assistance. Kami po ay natutuwa na hanggang ngayon nagmamahalan po kayo. Isa po kayong napakagandang ehemplo at larawan ng isang pagmamahalan ng isang mag-asawa. Sana po tularan po kayo ng mga kabataan sa ngayong panahon. Mabuhay po kayo. May God bless you. Naghanda po kami ng konting salo-salo para sa buong pamilya at para sa inyong mga bisita. At bibigyan po namin kayo ng konting financial assistance para po makapagsimula rin po kayo ng bagong buhay. Salamat po. Salamat po. Nanay Feli, Salamat po, maraming salamat po sa bumumurang misula. Hindi man nakakapagsalita si Tatay Sito, mababanaag naman kung papaano kumikinang ang kanyang mga mata dahil sa labis na kasiyahan. At dahil hindi na isisigaw ang mabuhay ang bagong kasal, mabuti pa'y group hug na lang. Hindi po namin makakalimutan habang nabubuhay kami mag-asawa. Yun lang po yung masasabi ko. Kasi po, ngayon ko lang po naranasan po yung ganyan po sinelebrate yung aming pagkatanda. Kasi po, nag-asawa kami, hindi po kami sinasabi na gano'n yung dyan nyo, gano'n yung ano, ilang taon na kayo nagsasabi, hindi po namin natikman yun. Ngayon po lang namin natikman, kaya po naiyak ako. O diretso na tayo sa pinakaabangan ng lahat. Kainan na! Ang tunay na pagmamahal ay isang matibay na pundasyon para kayanin ng dalawang tao ang lahat ng unos na kanilang kakaharapin. At ito pa rin ang magiging sandata ni Tatay Sito at Nanay Feli sa mga darating pang kabanata ng kanilang makulay na buhay. Hangad ng bawat magulang na mapaganda ang buhay ng kanilang mga anak. Ngunit ang magandang buhay ay maisasakatuparan lamang kung tayo ay lubusang makikinig sa gabay at mga pangaral na kanilang ibibigay. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po
ang wish ko lang.